Sampung minuto na makalipas ang alas 8. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Luzon, Visayas, Mindanao, isa na naman hong mapagpalang araw na ng Wednesday, May 28, 2025. Sa ngalan pa rin ho ni Mayor Day Macalma, kami inyong makasama sa araw na ito. Ako ho si Raymond Dadpaas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Diyos marahay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region o dyan sa Juvillar, Albay. Ito naman po si Sister L Elaine Apit. Ayan, May 28 ay isang historical day sa Cavite. Hindi lang sa Cavite, historical naman ito sa buong bansa. Sa kasaysayan natin. Sa kasaysayan. National Flag Day. Ayan. At ipinagdiriwang ito birang kapistahan ng aming barangay sa Imus. Oh, happy fiesta. Alapan 1, Imus City, Cavite, kasabay ng birthday ng chairman naming si Jeff Aman. Ayan, happy birthday na. Babaha dyan. Nang handa. Imbitado ang lahat. Mamayang hapon na may dala. Kong, mayang buntag. Kong Angel. Mayor yun ako po, Senador Pan. Hi Kong, good morning. Kong Angel. Si Kong Angel. Ayan, napadaan. Ito yung minsan maraming yung mga pag nagkakaroon ng mga trivia saan unang iwinagay ang bandila ng Pilipinas? Ito yung yung bandila na natin ngayon na red, white and blue. Ayan. At saka yung kanyang star. Normally yan karamihan sumisigaw diyan, kawit. Kawit Cavite. Totoo naman. Pero bago yung mangyari yung kawit ng June 12, may mas naunang pangyayari that happened May 28, 1898. Yan. Ito ho yun, yung Battle of Alapan. Nanalo ang grupo ng mga revolusyonaryo o yung kumbaga isang panalo para sa kanila against the Spanish forces. Kaya doon nila unang-unang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. Yan, dagdag lang yun. At least, paalalang kaalaman. Yan ay mula kay Professor Raymond Dadpaas. Ay history tayo. Yes, Kaya, at saka para din sa kaalaman ng mga, baka kasi yung iilan dyan na medyo nakakalimot na, ang National Flag Days po ay hindi lang ngayong araw. Starting today po yan, May 28 hanggang June 12. Pero yun yung start. Yun yung historical background. Para lang nagkakantsawan nga kami dyan nung yung Thanksgiving ng Alyansa Media Group. Ayan, may trivia. Yan ang isa sa mga tanong. Maganda yun. Alam mo lang kay Raymond, yun dapat ang mga tinatanong. Alam mo kung bakit? Hindi na alam yan ng mga kabataan ngayon. Lalo na si mga sumunod sa amin at sa inyo. After us. Sorry, baka may magalit sa akin. Pero, naalala mo ba yung reality show na tinanong, sino ang tatlong paring martir? Anong sagot? Sabi nila, Majoha. Ano yun? Ibig sabihin, di ko alam. Ano ibig sabihin nun? Sabi ginawang sosyal lang. Sabi niya, Majoha? Ginawang sosyal lang para may dating. Diyos ko Lord, sorry. The short of it is, hindi ko alam. Anyway, napag-uusapan din lang kasi we are into historical events. Siyempre, from May 28 to June 12, ito yung ating Independence Day. Then of course, yung iba pang mga historical na nangyari at
yan ay maganda ding bigyang binabalikan. Yes. Dahil ito ho ay bahagi ng ating kasaysayan bagamat medyo daang taon na ang nakalipas. Muli, happy National Flag Day. Hindi ko makalimutan si the late Governor Ayong Maliksi ng Cavite. Bakit? Talagang yan meron siyang in every day na ganito, meron siyang activity. Oh. Meron pa nga dyan, ginawa dyan dati na yung lahat may flaglet na dala na winawagayway along the Aguinaldo Highway of Cavite. Speaking of ito, nasa upuan ko to tapos dinilagay ko dito. Yan. Yung mga ganyan. Kasi that's part of, parang ang gusto lang niya na yung mga bata, kumbaga, kasi kung minsan, nawawala yung respeto sa sa ating bandila. Na minsan may mga yung the singing of the national anthem, may iba ayaw tumayo, yung iba ayaw magtanggal ng sombrero dahil kalbo. Sorry. Dahil tulad ko medyo manipis na ang bumbunan. Pero it's part of respect. Ibig sabihin, ang punto lagi gaya ng laging sinasabi sa amin ni Governor Ayong nung panahon na yun, nung nabubuhay pa. Yung bang simulan natin yung kasi kung alam mo yung simbolismo ng pagrespeto mo sa bandila, lahat susunod na. Yes. Ibig sabihin, siguradong kung marunong kang rumispeto sa bandila at sa ating pambansang awit, simpleng batas trapiko, susunod ka na. Yes, so hindi mo na kailangan ng NCAP. Ayan. Naidugtong pa. Na-i-connect yun. Nakalain mo yun. Pero I agree with you, kay Raymond. Kasi napaka-importante niyan, lalo na ngayon nga, yung mga sumusunod na henerasyon na, next generation Gen Z, Generation Alpha, may Generation Beta na nga. So parang maganda na maliit pa lang, na-instill na sa isip ng mga kabataan yung history. Ano nga ba yun? Tsaka respeto kasi yan sa country natin, sa bansa, sa Pilipinas. O, diba? Kasi iba yung pakiramdam. Education kasi yun, kay Raymond. Alam mo yung minsan ito siguro yung magandang if you go abroad, maganda yung kahit na mas maliit pa dyan na bandila, pero yung ceremonial dala-dala. Ayo. Nakita ko kasi yan nung sabi nila, what country you are? Sabi ng mga foreigner. Yung iba may dala. May dalang, sabi ko, oo nga. Yung maliit na flag. Flaglet. Dapat, bigla akong naisip tuloy na dapat ganun tayo kayabang na, Philippines! Diba? O kaya nakalagay dun sa bag tag mo. Di ba may mga ganun bag tag, Philippine flag. Yung iba, mga seaman may nakikita ko ganun. Seaman, mga OFWs natin, pag uwi dito, lagi mga damit yung may flag ng Pilipinas. It shows. Yes. Alright. Yan lang, History 101. Hindi, lang yan, na related. Oy, kay Raymond, History 101 siya, pero realidad History 101 yan, pero maraming hindi nakakaalam dyan. Ayan. Sige nga, magpa-quiz ka. Tingnan natin kung ilang porsyento makaalam niyan. Sige nga. Yan na nga. Alright, ilan sa mga malalaking balita natin ngayon ay, ito, good morning ho, sa mga taga-Department of Justice, IDOJ, Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla, sir. Sila Yusek Miko Clavano, sila Yusek T, sino ba yung iba nating mga undersecretaries dyan, na may balita tayo, kinonfirm na, no? Yes, all the way from Timor-Leste, Lakay Raymond. Nakausap na din natin ng ating news desk yung legal counsel ni former Representative Congressman Arnulfo Teves dahil may video na pinost yung kanyang anak na inaaresto siya ng mga otoridad dyan sa Timor-Leste. Ito yung ating video. Ayan, pinost ni Axel Teves sa kanyang Facebook page. Isa sa mga anak ni Kong. Ni Kong Arnie. Yes. At yan yun kay Raymond. Ayun siya habang kinukuha ng authorities sa Timor-Leste. Ang sabi ng legal counsel, ito basahin ko lang po ang sabi ni Attorney Ferdy Topacio. Sabi niya, as far as I know, these are the only confirmed facts. Sabi niya, at around 8
p.m. yesterday. Kagabi yan, Kagabi. Our client, Representative Arnolfo Teves, was taken from his residence in Delhi together with his Timor-Leste counsel, Dr. Joao Serra, by Immigration Police. The lawyer was manhandled by the said police. The two are presently detained in the compound of the Ministry of the Interior. Mr. Teves has counsel inside the compound. No warrant or any written authority was shown to Mr. Teves and Dr. Serra as to the cause of detention. No further details as of this time. Ayan, yun lang yung ating hawak na impormasyon. So, kinonfirm na inaresto Yes, ng Bureau of Immigration ng Timor-Leste. Kaya lang, alam mo yung marami agad nagtatanong, akala mo nakakulong. Yun ang ating tinatanong, o yung alam, kaya kino-confirm din natin sa kanyang legal counsel. Pero as of now, yun pa lang yung ating hawak na detalye. Oo, kasi ang akala nung karamihan, nakakulong yan eh. Kaya nagulat nga kami, Laki Raymond. Na yung pala, nakatira sa isang private residential house. Hindi sa isang bilangguan. Pero sa kasalukuyan siya ay nasa Ministry of the Interior dyan sa Timor-Leste. Kasama yung kanyang legal counsel. Baka mamaya yung DOJ mag-i-issue ng statement hinggil kahit sa... yung kanilang tagapagsalita, makausap natin. Hinggil sa isyong ito. Ang matatandaan ho, si dating Congressman Arnie Teves ang itinuturong suspect doon sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Noel Degamo before the 2022 elections. That was March of 2022. Kasi na habang si Mayor ay nasa loob ng kanyang bahay, yun yata yung mayroong namimigay ng ayuda. 22 nga ba o 21? 21 hindi ko maano, pero alam ko after lang yun Lakay Raymond ng pista ng itim na Nazareno kasi dumaan pa siya noon dito nung time na yun. Dumaan siya kay Lakay Deo. After that, after few weeks, nangyari yung sa kanya. So check natin, Ruel Degamo assassination dahil nangyari yun na Lakay Raymond ay... hindi, mali pala ako. March 4, 2023. Ayan. Sa may Pamplona. Sa may lugar niya dyan sa Negros. At yun nga ho, aside from Governor Degamo, may iba pang mga civilian na dadamay dahil pinasok nga sa loob ng kanyang compound. At ang itinuturong suspect at kinasuhan tungkol sa krimen na yan ay si dating Congressman Arnie Teves. Yan. Okay. So, yan ho, yung kwento niyan. So, yung latest information, mismong ang anak ang nag-confirm through his Facebook post, itong si Axel Teves, na inaresto nga ho ang kanyang ama, na si dating Congressman Arnie Teves, at kinonfirm din ng kanyang abogado na si Attorney Ferdy Topacio na inaresto nga daw ng immigration agents ng Timor-Leste doon sa kanyang residential house sa Dili. Ito yung capital city ng Timor-Leste. Ang DOJ ay wala pa daw inilalabas na pahayag. Okay. Subukan na lang natin mamaya. Meron yan. I'm sure siguro baka ngayon si Secretary Boying ay committing yung kanyang mga tauhan dyan sa DOJ, Bureau of Immigration at pwede rin Department of Foreign Affairs. Baka meron din silang mga baka may information sila tungkol sa bagay kasi na yan. Sa mga kababayan natin ay kung hindi nyo po nare-recall, meron pong extradition talaga kay dito po kay Congressman Arnie Teves na hindi matuloy-tuloy Lakay Raymond Sabi ni Secretary Boying Rimulya hindi, uuwi na yan. Through extradition. Pero hanggang ngayon, nandoon pa siya. Na ang pagkaalam ng iba, nakakulong. Pero ito, lumabas na isa pala nakatira sa isang private residence. So, si dating Congressman Arnie Teves. Daming bayan. In the meantime, may mga reports pa tayong tatanggapin sa ating mga kasamaan sa labas. Unahin natin mula sa Maynila. Yung mga utang umano ng Manila LGU, senyales ng kapabayaan ng kasalukuyang liderato, ayon kay Mayor-elect Isko Moreno. Hindi pa ba tapos ang kampanya, Boy? Boy Gonzales, sa detalye ng balitang yan. Boy! Yan yung nabubulgan na transition ng liderato.
ng kasalukuyan papunta sa incoming mayor na si Isko Moreno Bagoso. Sinabi nga niya na may mga report na may mga utang o hindi pa nababayarang obligasyon ang kasalukuyang administrasyon ng lokal na gobyerno. Sa panayam kay Yorme, tinataya nga abot sa 8 hanggang 11 bilyong piso ang commercial obligation ng Manila City Hall na hindi pa nababayaran. Ang mga commercial obligation na ito ay kinabibilangan ng office supplies, kontrata sa basura, medical supplies, gamot, kuryente, tubig, manpower services at iba pa. Igirit ni Yorme na incoming mayor na mayroong mga certificate of availability funds o nakalaang pondo para dito pero hindi napunta ang pera na sa dapat bayaran na obligasyon ng LGU. Anya kung totoo, ang mga unpaid debt na ito, malinaw na senyales ng malalang kapabayaan ng mga responsibilidad ang ginawa ng mga nakaupo sa Manila City Hall. Una na pinadala ni Yorme ang kanyang transition team sa Manila City Hall para mangalap ng mga kakailanganing dokumento para sa maayos na pagsalin ng liderato kung saan nangako siya na aayusin ang mga isyong ito na may transparency at accountability. Boy, Yes, Raymond. magkano daw yung utang? 8 hanggang 11 bilyong piso. Yung Eight. mga obligasyon dapat bayaran ng LGU. Sa mga halimbawa, yung sa basura na lamang, yung Lionel, diba, na paulat na may utang na may gift sa 600 milyong piso. Kaya hindi na nag-renew ng kontrata ang Lionel Waste Management. Tika, oo nga, isa sa mga reklamo yan right after na natapos yung election at naproklama si Yorme Isko ay nagtambakan ng basura dahil hindi na daw naghakot. Ano ba, may naghahakot na ba ngayon? Meron na, nung magpalit ng kontrata, Raymond Elaine, January, sinimula natin yung i-cover yan, January 1, dapat ang Metro Waste na ang maghakot sa 3 distrito. Metro Waste, yun ang papalit papalit dapat sa Lionel. Oo. Okay. Yan dalawang kontratista yan Malikot tsaka Metro Waste. Ganun. Hinati pa. Hinati yan. At doon nga nung pagsimula silang magakot, siguro hindi kabisado. At yung mga reklamo rin ng mga palero, at yung mga truck driver at kulang-kulang din yung mga truck nila kaya hirap na hirap ang mga kaya nagtambakan ng basura. Kaya nagtambakan. At simula January 1 hanggang January 4 natigil yung paghakot. Talagang napuno ng basura ang Maynila. Pero ngayon balik na ba ang Lionel? Normal na yung ikot. Pero marami pa rin nade-delay sila sa paghakot Kaya yung oras ng paghakot nila, minsan, 8:00 na ng umaga, nagtambaka pa ang basura sa mga kalsada. Late na yun. Oo. Hindi So, dati. Dati, kabisado niya, anong oras ang hakot nila. Halimbawa, Raymond Elaine, sa Divisoria, pagdating kasi ng 5:00 ng umaga, madaling araw, kailangan nakaligpit na ang mga vendor sa night market. Nagiging problema, 6:00 na, may mga nakalatag pa. Kaya ang reklamo ng mga Metro Waste, hindi agad sila nakakapag-akot. Marami pang vendor sa Divisoria na nakalatag. Kaya nahihirapan sila, kaya tinatanghali sila, inaabot sila minsan 8:00, 9:00 ng umaga bago mahakot yung mga basura sa Divisoria. Nagbabawi pa yung magtitinda kasi malaki ang nakuha sa kanila. hindi pa nakabawi sa kota, boy. Kaya kailangan mag-extend. Mag-extend sa oras. Yung night market, Divisoria kasi may night market yan. Pagdating ng 4:00 o 5:00 ng hapon, naglalatag na mga truck ng mga gulay. Ayun, anyway, so sana naman kasi number 1 na mukha yan kasi pag mayroon kang pumunta ka sa isang city, tapos nakita mong nagtambaka ng basura. Pasintabi doon sa mga kumakain, yung nakikita mo yung mga naglalakihang nagliliparang langaw. Bangaw na nga yun Hindi yun maganda. So, tsaka siyempre lalo.
Totoo yan, Raymond. Halimbawa, ito, papasok sa trabaho. Gigising ka ng maaga, alas 6. Paglalakad ka sa daraanan mo, Bagong ligo ka. Oo, pero Pagdadaanan mo. dadaanan mo, nangangamoy na basura. Ako, pasintabi ho, pasintabi. Oo, pero totoo yun. Kaya, Unsami sa mga nagdadaan, kapag ganyan yung madadaanan mo sa kalsada. Kaya isa sa mga nanghikayat kay Yormial sa mga residente na bumalik na siya para tumakbong kasi yung time na hindi ko naman sa pero nung time na kasi nung kalakasan ng Lionel na yan during the time of Mayor Lito Atienza, ang utos sa kanila dapat by 6 o'clock malinis ng kalsada, wala ng truck ng basura naghakot dahil papasok na lahat sa trabaho. Huwag na kayong abala. Abala kasi yung truck kayo ng yun. At least during the time nakita ko talaga ng personal yan. Yung kalakasan pa ni Ginoong yung may-ari ng Lionel diyan sa yan. Si Mel Velasco. Ayun, yan. Ano yan kaya dati, di ba nag-away sa politika yung si Mayor Lim at si Atienza. Dahil dyan. Pero dati, kay Mayor Lim. Mayor Lim, nag-aakot ng basura dyan, Lionel na. Pero hindi tinanggal yan ni Mayor Atienza. Dahil maupo. Kasi maganda ang serbisyo ng Lionel. Tama. Kaya na-maintain sa pag-akot at pati mga maliliit na kalsada na susuyod ng mga truck pinapasok ng nila. basura. Pero sila mga truck na maliliit na napapasok yung mga kalsadang maliliit sa Maynila at may oras. Maaga pa lang dumadaan na yung truck ng basura. At isa pa sa mga yung gusto rin ng mga, kaya yung mga palero, maayos daw magpasweldo. Ang Lionel, ayos sa mga palero. Kaya yun ang, sa itong Metro West kasi, marami mga palero yung nag-aalisan. Ayun. Driver, minsan hindi pumapasok. Dahil parang ang pakiramdam nila, talo sila sa maghapon. Lugi. Kaya yan yung nagiging problema. Pero, siyempre, sila na yung nakakuha ng kontrata, dapat maayos na. Kasi dalawa na yan Dalawang kontratista. Sa District 4, 5, 6 iba. Sa 1, 2, 3 iba. Pero yung District 3, kinuha na rin nata ng Paleco. Yun ang uli nating nalaman. Dahil sa nahirapan yung ibang mga nagakot ng basura na mahakot. Yung napakaraming basura sa Maynila. Alright, salamat boy! Ihabol ko lang to, si Asek Miko Calabano. Kanina pa namin tinanong dyan sa iso kay Tebes. Sabi. Nagulat nga kami, wala pa sabi ni Asek Miko Calabano, ang tagapagsalita ng DOJ. Nakita rin nila sa mga balita. Kaya mamaya daw ang tabayanan ng kanilang statement, reaction dyan sa report na na-aresto ito si dating Congressman Arnulfo Tebes Jr. Alright. Sige. Salamat, boy. Antabayan na namin yan. Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Samantala, mula naman dyan sa Maynila, puntahan natin ang Parañaque dahil Barangay Emergency Responders sa Tambo, Parañaque City. Problema daw ang NCAP dahil naaantala ang operasyon. Bakit? RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Si Sir El, nagkaroon problema ngayon ng mga emergency responder ang pag-iral ng no contact apprehension dahil ayaw na sila pagbigyan ng mga motorista sa lansangan. Ayon sa officer in charge ng Barangay Tambo Fire and Rescue Department sa Parañaque na si Ryan Balolon, naaantala yung pag-responde dahil katuwiran daw ng mga motorista, hindi naman sila yung magbabayad ng multa at hindi rin sila yung maaabala sa pila ng violation. Sinabi ng OIC na kung dati-dati gustong-gusto ng mga ito na may mga emergency vehicle na kasabayan dahil nakakabuntot agad sila ngayon, pare-parehas po silang nadetenga. Idiniin niya na hindi naman tutol yung hanay sa ENSA pero dapat ang plansya ay maigi na may suporitahan man ng Development Authority kung paano hindi mapeperwisyo ang mga emergency vehicle. Mahalagaan niya na makarating yung mga emergency responders at mga oras upang makapagsalba ng buhay. Kasi umano sinasabi ng MLDA na ligtas naman sa violation ticket, yung mga motorista sa pagdaan ng emergency vehicle, takot pa rin daw yung karamihan na maabala at mapagmulta kaya hindi sila nililingon sa kalsada.
Pakinggan natin yung naging bahagi ng ating panayam. Yes ma'am, meron po talagang delay lalo po sa sa ambulansya or sa fire truck. Nagkakaroon po ba ng delay talaga pagka yung aantayin mo rin na mag-go yung traffic light kasi hirap din umusad yung mga private natin. Naman hindi naman po talaga kami against doon sa NCAP kasi actually maganda naman siya para natututo din yung ibang driver talaga na isipin na may NCAP kaya hindi sila magkakamote sa daan. Ito si Giselle Ricoport para sa Litsuna sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Giselle, sino yon? Sino yung kausap mo? Lakay, OIC yan ng Barangay Tambo Fire and Rescue Department sa Paranaque City. Si Ryan Balolon Lakay. Alright. Grabe naman. Salamat, Giselle. Thank you very much. Good morning. Salamat Lakay. Good morning. Balik sa inyo. Daming bayan. Nagpakabait yung mga motorista. Nasobrahan naman. Ayaw na padaanin yung ambulansya. Ano magagawa mo? Fire truck. Nangyari na nga, di ba? Diyan sa EDSA, nandun na sila sa unahan. Wang-wang ng wang-wang yung ambulansya sa likod. Yung MMDA, go, para dumaan yung ambulansya. Ayaw. Naka-red pa. Ayaw mo. Mentang magayalim mo yung ambulansya, magantay. Sabi nung tatlo na yung enforcer. Yung enforcer. Go. Kasi yung ambulansya. Emergency. Hindi, naka-red pa. Hindi magkasi. Kung minsan nagpakabait na. Ayun na nga, sumobra naman. Pero siguro sa mga nakikinig sa atin ngayon na may mga encounter, lalo na yung mga driver, kapag po ganyan, tabi na lang kayo or diretso na lang. May consideration naman sabi ng MMDA kanina kasi buhay po ng tao ang nakasalalay. Kung VIP, pwede nyong harangan. Ay, yung mga VIP dyan, lalo na yung mga akala mo may-ari ng kalsada. Harangan nyo, huwag nyong paadaanin. Pero pag emergency naman, ambulansya at saka bumbero. Yung mga fire truck po kapag lalo na po yung may mawangwang lang hindi po yung mga hindi po nagwawangwang, wala naman yan silang re-respondehan. Basta VIP. Basta VIP, harangan nyo. Pagka nasagi kayo, ireklamo nyo para mag-trending lalo pa VIP ka. 8:37 ng umaga. Daming bayan. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng 8:41 ng umaga, sa ngalan pa rin ho ni Mayor Dayo Macalma, kami ang inyong nakakasama ngayong umaga ho ng Miyerkules. Ako ho si Raymond Dadpaas. Ito naman po si Sister Elaine Apit. Daming bayan. Si Sherwin. Ang ninong ng bayan Lakay Raymond, kahit hindi Pasko, tayo ay walang humpay sa pamimigay ng cash at mga grocery at mayroon pa nga yung pa-vitamin E nila kaya. Saan nga ba si Sherwin ngayon? May malakasan siyang nahuli na nanonood at nakikinig sa atin dyan sa may Barangka Drive. Dyan lang po yan sa Mandaluyong. Alamin natin kung sino ang nahuling malakasyang nanonood, nakikinig mula kay Ninong Sherwin. Ninong! Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Erwin! Yes, magandang umaga. Sister L. Wow, naman si tatay. Dala-dala yung radyo niya. At pakinaan niyo po yung volume kasi ipinta ko. Elson Maglianao. Palagi kayo nakasunin sa radyo. Anong pangalan ni tatay, Sherwin? Sa tuwing umaga. Ano na? Anong pangalan ni tatay? Nelson? Pangalan niyo po? Elson Maglianao. Elson, si tatay Elson. Palagi kayo nakatune in sa radyo. Yes, sir. Yes, ma'am. Saan kayo nakatira? Agudo Street 103. Sa Agudo Street. Agudo. Sabi nyo kanina, nasa itaas kayo ng bahay kaya hindi namin kayo madidinig. Kaya dinala niya yung radyo sa'yo. Boba ako, nakaupo.
Hindi nagpapahinga. Inutusan ko misis ko, bumili ng pandesal. Eksakto naman napansin ko kayo. Kaya lumapit ako dito sa Ayun. Ayun pala. Bawi. Galing. Announcer muna tuwing umaga. Siyempre, walang iba kundi ang ating Deo Macalma. Sila kay. Yan. Of course. Dahil paborito sila kayo, meron kayong 1,000 pesos. Ay, maraming salamat sa lahat ng mga pamuluan ng DZRH, lalo na rin sa Deo Macalma. At saka siyempre, meron kayong vitamin Ayan, E. vitamin E para mas mabuhay ang dugo ni tatay. At meron din kayong bigas yan, bigas galing kay Mayor. Bigay ni Mayor. Mayor Deo. Yan, at saka siyempre, kasama din si Kagawad Raymond. At meron din kay grocery. May grocery rin, may pulutan na sa vitamin E. Sa aking mga anak, pantulong dito, bigay ko rin sa akin pamangkin ni Billy sa Cavite City na Unila. Bait naman ni Tatay Elson. By the DZRH listeners, meron kayong uniforme. Yan, DZRH uniform. Isusot po yan lunes hanggang biyernes. Oo, pagka bibili ka ng pandesal, tatay. Kaya ito, isusot ko. Oo, tignan, mahilig sa white. Yan ang isusot niya. Pero si tatay kasi, sakto lang na sumugod dahil nga napakinggan na natin tayo sa Barangay Barangka Drive. Eto, ang winner talaga natin nandito sa tatay. Maraming thank you, tatay. God bless po. Tatay Elson, salamat. Yung radyo nyo, iniwan nyo na. Iniwan na yung radyo. Yung winner natin, taga dito naman sa may baba. Asan yung winner natin na isa pa? Sa ating programa, ay bedridden. So, nakahiga sa kanilang bahay para dito, nagkalat talaga. Dahan-dahan, baka may aso dyan. Anong kalye yan? Anong kalye yan? Anong kalsada po ito? Kapalaran, sa Kapalaran. Kapalaran Street, Barangay Barangka. Yung mga Kapalaran. Barangka Drive. Eto. Magandang umaga po. Asan na? Ayan, nasan yung ating... Tatay, magandang umaga. Ay, hi, tatay! Oo. May radyo si tatay. Radyo. Ayun yung radyo niya. Ayun, no? Asan? Katabi ni tatay. Wow! Sobrang liit ng radyo ni tatay, Sherwin. Oo. Yan, oo. Si tatay baldado na. Nakahiga na lang dito sa kanyang bahay. Palagi kayo nakatuning sa radyo. At sino pong paborito yung announcer pag umaga? Sino pa? Si Deo Macalma. Sila kay Deo Macalma. Bigyan ng 1,000 si tatay. Anong pangalan niya? Anong pangalan? Pangalan niyo po? Lago. Sino po? Jose. Si Tatay Jose. Hinaan mo nga yan at pinanonood mo. Ayan. Nakakaabala ka. Meron ka vitamin E. Pwede pa ba yan kay tatay? Pwede pa ba yan kay tatay? Kutsarita na lang ang isang kutsarita lang kay tatay Tikim-tikim lang daw. Kutsarita. Meron pa kayong grocery. Bigyan si tatay. Ayan. Ano masasabi niyo po, tatay? Maraming salamat po. Maraming salamat. Sinong kasama dyan, si Wayne? Sinong kasama niya? Ng DZRH. Sinong kasama ni tatay dyan sa bahay? Eto, mga abala. Yan. Ikaw talaga. Nanonood ng cellphone. Nanonood sa cellphone. Uy, anak? Pamangkin. Kayo ang nag-aalaga. Pangalan mo, te? Yolanda Bakay. Ay, Ate Yolanda. Nanonood pala. Anong karamdaman niyo po? Makalakad din. Tinamad lang. Ayan, tinamad. Grabe naman. Tinamad maglakad. Ikaw talaga. Nahulog. May bali. Ay, na. May bali sa balakang. Naku, Diyos ko. Ayun, naku. Hindi na nakakalakad. Sherwin! Oo. Baka kailangan nila ng wheelchair, pwede nating ilapit sa Operation Tulong. Kailangan nyo ba ng wheelchair? Ha? Kailangan pa. Kailangan nyo po ng wheelchair. Sige, lapit natin sa kay Wonder Woman. Operation Tulong ng wheelchair para po sa inyo, ha? Ayan. Oo. Para makaano siya, makalabas. Maarawan man lang dyan. Cellphone, Okay.
Sige. Para mabigyan ng wheelchair si tatay. Oo, Tatay, sige po, papadala po namin kayo ng wheelchair dito mula po sa Operation Tulong. Sakto, kabe-birthday lang ni May Oo Binauhan. nga, mamimigay yun. May birthday, kahapon. 17. Birthday niyang 17 nito May. Hindi, May 27 si May Binauhan. Sino po may birthday na May 17? Ang anak ko, lalaki. Happy birthday na lang po. Akala ko si tatay may birthday. Kala ko si tatay. Thank you po. Thank you po. God bless po. Sige, tay, maraming salamat po. Babalikan na lang si tatay para sa wheelchair. Pagaling po kayo, ha? Okay po. Sige po. Kaya sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutong sa Deezer H, baka kayo nasusunod dating winner sa Deezer H, Malacash from March number 6, Sherwin Battle Faro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Salamat, Win! Ito na nga, pasok na natin at marami-rami ding issue dito sa Armed Forces of the Philippines ngayon. Oo. At medyo meron silang mga reklamo, yung ilang matataas na opisyal dyan, Lakay Raymond. Hindi nga maganda eh. Ito si AFP Chief of Staff, General Romeo Bronner, sinagot yung muling pag-ugong ng sinasabing internal unrest sa Armed Forces of the Philippines at tiniyak na walang kudeta. Ay, alam na kung sino yung mga nagpapakalat niyan. Nako po. Alam na Edniel Parosa sa detalye ng balitang yan. Edniel? Alay Raymond at Sister El, sinagot nga ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang muling paglitaw ng isyong may internal unrest sa loob ng Campo Aguinaldo at iba pang mga unit ng AFP. Sa isang payag, binigyang diin ni Bronner na hindi magkakaroon ng kudita hanggat siya ang tumatayong Chief of Staff. Tugon ito ng opisyal, makaraang umugong ulit ang mga aligasyon ng pagiging diskumpiyado ng ilang sundalo sa kasalukuyang liderato bagay na lumitaw sa kasagsagan ng paghain ng courtesy resignation ng mga miyembro ng gabinete, kabilang na si Defense Secretary Gilbert Chodoro. Pero muling git ng general, solido ang hanay sa pagsunod sa chain of command, maging sa saligang batas. Aminado naman si Bronner na ikinalulungkot niya ang muling paglitaw ng isyu na maaring hindi nagaling sa kalatong banyaga, kundi sa mga kapwa Pilipino. Nanawagan din siya sa publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng mga usaping may kinalaman sa national security o pambansang seguridad. May epekto kasi mo na ito, lalo pat ang inaatake institusyon ay ang dapat na pumuprotekta sa bansa. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat ng DZRH. Ano yung sa bagay, alam naman nila yung mga keyboard warriors na kung kaninong grupo yan nanggagaling yung mga ganyan. Kaya lang, paano nila kina-counter yan? Tama ka dyan, Lakay Raymond. Alam mo, parang pwede nga natin tawaging open secret kung politika o black and white yung pag-uusapan. Pero itong simula nung nakaraang taon, kung malala mo, nung umugong yung destabilization sa loob ng AFP, ay ang diskarte ni General Bronner dyan kampo-kampo siya kung bumisita at personal na kinakausap yung iba't ibang mga unit ng AFP. Pero syempre, yung majority of that ay walang media at talagang masinsinang usapan lang doon sa tropa. At ganito nga, kung i-address ng AFP yung mga ganitong usapin, bagamat dito sa pinakahuling statement ng AFP chief na inilabas ngayong umaga, ay inamin niya na posible namang magkaroon syempre ng mga personal at isolated nga ng mga saloobin ng mga sundalo, dahil tao lang naman din itong ating mga sundalo, pero still, as an institution, ang AFP raw ay solid sa pagsunod sa chain of command na pinamumunuan nga ng Commander-in-Chief ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. At admittedly, wala namang perfect na organization, pero yung mismong mga sundalo din, looking back, alam nila yung lessons learned sa mga panahon ng kudita Wala namang bumuti ang kalagayan Alam nila yun. Alam nila. Natuto na sila. Hindi saka Lakay Raymond, yung kumbaga dalawa yan hindi naman talaga bumubuti yung kumbaga generally speaking. Pangalawa, yung career, di ba? Maraming military career dahil dyan. Kaya yun na rin ang sinasabi ng AFP. Baging nung nito lang, kausap natin noong
nakarang mga araw, sa bahagi naman ng Philippine Navy, si Admiral Trinidad at kanyang binabanggit, just the same na suportado nila si Secretary of National Defense Teodoro, taliwas nga roon sa mga lumilitaw ulit na issue. Timing din doon sa panahon na pinag-hain ng Presidente ng courtesy resignation yung kanyang members of the cabinet. May mga ano lang dyan, magaling din yung iba na ini-exploit nila yung ganyang mga pagkakataon. But anyway, alam natin how professional is now ang Armed Forces of the Philippines. Wala nang gustong, totoo yan, sa sinunod-sunod na kudita ng mga nakaraan, naku po, ang daming napariwarang buhay, nasira ang karir at yung kanilang pamilya ay wala talaga as in, lalong-lalo na kung yung mismong sundalo ay siya lang yung bumubuno sa pangangailangan ng pamilya. Alam nila yun na yung alimbawang sumama sila sa mga ganyan. Anyway, bago ka lang bitawan na Edniel, anong update doon sa mataas na opisyal ng Air Force na inireklamo ng hindi kaaya-aya na nakabase doon sa Lipa? Kahapon ay nagpulong balitaan dito sa Camp Aguinaldo at binabanggit ng hukbong pangimpapawid na una, yung dalawang alleged victims ay nakabalik na sa kanilang duty. Pero sa hindi malamang explanation ay hindi nila inabail yung psychological support na inalok ng AFP. At pagkus ay nagbayad sila ng sarili nilang counseling program para sa kanilang dinaramdam pa rin siguro marahil hanggang sa ngayon na trauma. Doon naman sa bahagi ni 2-star General ay ang huling balita kay Raymond, tapos na yung inaantay yung resulta ng paunang investigasyon at nasa tanggapan na ni General Bronner na siya rin magko-convene o magpapatawag ng court martial sakali mang may makitang sapat na batayan para magpatawag ng court martial. So sa ngayon, naka-house arrest pa rin doon sa kanyang quarters sa may Batangas area. At sabi naman ng AFP na kay Raymond, kung sakali mang magde-develop at magpo-progress yung kanyang civilian o yung kaso sa civilian court, willing naman sila na ilabas itong si General at ipaubaya sa civilian korte, kay Raymond. Alright, maraming salamat Edniel, magandang umaga. Magandang umaga kay Raymond at Sister El, balik sa inyo. Daming bayan. Sinasabi lagi ni Mayor Dayo Macalma, drink moderately. 8:56 ng umaga. Balik ho tayo dito sa palatuntunang Daming bayan. Alas 9 na ho ng umaga. And ito naghihintay lang muna tayo ng pagkakataon na yung mga taga-opisyal ho ng DOJ ay magbigay ho ng opisyal na pahayag hinggil ho dito sa nangyaring pagkakaaresto kay dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves dyan sa Timor-Leste na marami din nagulat. Dahil paano mo aarestuhin nakakulong. Yun pala hindi talaga nakakulong. Laya siya doon at nasa isang private residential area. Bureau of Immigration daw or immigration agents ng Timor-Leste yung umaresto sa kanya at kinonfirm ito ni Attorney Ferdinand Topacio, yung kanyang abogado rito. May kasama pa nga daw lawyer mismo doon. Oo, mayroon din pala siyang lawyer. Naka-base doon sa Timor-Leste. Itong kanyang, ayan. Pinakikita lang natin yung video courtesy ng kanyang anak mismo. Kasi kasama yung anak niya doon. Tingin ko la kay Raymond, siya yung nagve-video. May audio kasi yan eh. Anong audio niya? Iparinig nga natin sa... Pwede ba marinig yung audio niya? May audio yan. Parinig natin. Yun lang. Parang umiiyak na babae. So baka most probably baka i-video at i-forward kay Axel, possible. Or nandoon siya. Or baka nandoon siya. Kasi kung nakita mo lang kay Raymond, sobrang nakayakap siya dun sa... Nakita mo ba?
Parang baka yun yung sinasabing lawyer niya. Yun yun, 'di ba? Sobrang yakap na yakap siya, ayaw niyang bumitaw. Ayaw niyang bumitaw habang dinadampot, inaaresto. Ayan. Ang pangalan ulit nung kanyang sinasabi na kasama doon ng kanyang lawyer ay si Dr. Joao Serra. Ayun. So, yan ho, tinatry din natin kay Raymond na i-contactin yung anong pwede reaksyon ng may bahay ng namayapang si former Governor Roel Degamo dito sa... Kasi all this time, ang alam nyo, nakakulong sa Timor-Leste at ang pinaglalaban niya nga ay mapauwi dito sa Pilipinas na. Maibalik si Congresswoman-elect Janice Degamo. Kumbaga siya yung pumalit doon sa distritong iniwan ni Congressman Arnie Teves dyan ho sa Negros Oriental. Kakaroon lang ho, pero yun, the video speaks for itself. Yes. Baka sasabihin ng iba, hindi, totoo yan. Ayan na mismo. Yan ang magpapatunay yung video tsaka yung anak niya din mismo ang nagkumpirma at nakapost po yan sa Facebook. Ayun, sa Facebook page ho ng kanyang anak na si Axel Teves. In the meantime, sa oras na 3 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Ay, medyo... Mayroon pala dito muna kay Raymond, ang ating VP HRAS, ang ating Vice President for HRAS, si Miss Ellen Folido, nanonood sa atin. Sabi niya dito, baka naman pwede natin panawagan sa MMDA na i-regulate ang mga motorcycle riders na sa gitna dumadaan. Masikip na nga, sumisingit pa talaga, katulad na lang daw dyan sa may Kalayaan, sa may BGC. Ayan. Hindi kasi hindi kasama yata sa yan eh. Wala sa listahan ng may NCAP yan. Kaya doon okay lang sila magpatentero. Doon sila namamayagpag. Doon sa alam nilang mga area na walang camera. Bagamat may camera pero hindi sakop ng NCAP ng MMDA. Hindi na yan po kasi wala pa yung sa LGU kay Raymond hindi pa nililift yan yung TRO po na inalis ay MMDA lang. Sa mga area lang na covered ng MMDA. Ayan. Siguro. Alam mo, Ma'am Ellen, darating din yan. Ang tanong kailan pala kay Raymond? Kasi along EDSA, kita mo, tsaka Commonwealth. Ay, yung behave sila. Magulat ka nga. Wow, straight line. Behave. Well, yan yung may mga talaga dapat we have to adjust. Paulit-ulit natin sinasabi, tingnan mo, yan yung sa video na yan, Marunong man namang sumunod. Wala yung ekis kaliwa. Wow, di ba? Mapapawaw ka talaga. Pilipinas ba yan? Oo. Yan yung tinatawag na Wow Philippines. Yan, Wow Philippines. Yan, kinakaya naman pala. Totoo naman kung gugustuhin. Nangunguna kasi dyan ang disiplina sa sarili. Ayun na nga. Tapos sinisisi ang batas. Kung sino-sinong sinisisi nyo, pati presidente, pati vice-presidente, mga senador, lahat na congressman ninyo. Sarili nyo, hindi nyo maturuan. Tama naman. Yun lang, siguro. Kaya kung minsan doon kung minsan makikita mo yung mga aksidente na ang involved ay motorcycle at saka mga 4 wheels. Minsan nakakaawa talaga yung motor dahil wala kang laban sa 4 wheels. Kaya lang kung titignan mo yung traffic discipline nila sa mga area na hindi sakop ng NCAP. Yung NCAP, gaya na nga ng reklamo ni Ma'am Ellen. Ganun talaga Ikaw mamaasar ka yung behavior nila sa kalsada. Actually, sila dahil sa sobrang pagiging pasaway, abala na yung nangyayari. Kasi imbis na matiwasa yung buhay mo na diretso ka lang, kailangan mo pang lumiko kasi may sumisingit-singit sa yung mga motor, diba? Tapos bubusinahan ka pa. Galit pa nga May mga sumisenyas pa ng kung ano-ano. Ay, ako na dirty finger na ako. Kaya nga. Ako na, hindi ko na lang pinatulan. Baka sumakit lang ulo ko. Hindi talagang Tama yan. Kaya minsan it only shows. Kasi paulit-ulit nating sinasabi, bakit ang Pinoy pag nasa ibang bansa marunong sumunod sa batas. Pero pag dito, hindi marunong sumunod sa batas, pero lahat ng si presidente, si vice president, si senador, si congressman, si mayor, si vice mayor, si kapitan, si kagawa. Nasisi na lahat. Maliban sa sarili.
masyado nang entitled yung ibang tao. Ayan. Sa oras na 7 minuto makalipas ang alas 9, ito balikan ko lang yung issue dahil napag-usapan hanggang ngayon yung up to now ay nagpapatuloy daw ho ang evaluation ng Malacanang doon sa sinasabing yung isinumiting courtesy resignation ng iba pang mga cabinet members. May mga nagsasabi na si ganito, ganon, dapat palitan yan. No? Kahapon, yung mga dapat tanggapin ng resignation. Dahil alam na natin yung mga dati. Yung economic team at least buo. Ayan. May mga dalawa na napalitan. Itong mga iba pa na nakabitin. Kahapon kasi naglabas ng statement si Senator Joel Villanueva. May term na ginamit siya medyo hindi rin mabigat pakinggan Sabi niya dapat tanggapin na daw yung resignation ng mga bad eggs sa cabinet. Yung mga rotten eggs. Mga nabubulok na. Pagdating sa baba, may statement siya na itong si Secretary Ted Herbosa ng DOH. Talaga minention niya pala. Napakasipag pala. Napakasipag bumiyahe. Parang simula nung naupo nung 2023. Nakailang travel kaya siya out of the country? Konti lang. Mga ilan? 19 na beses. 19 times na bumiyahe abroad. Yan. Hindi gaya ni Ma'am Malung ngayon lang bumiyahe. Tita Malung ngayon pa lang. Hindi, nakakadalawa na pala yan. At least. Pero from 2023 till now daw ay 19 times. So kung titignan mo parang sa basketball statistics, every 2 months bumibiyahe. Bumibiyahe siya. Ang malupit, sabi ni Senator Joel, may mga issues sila sa Department of Health. Marami. Sabihin, kumbaga sa halip na, parang ang punto lang sa halip na biyahe ka ng biyahe. Asikasuhin mo muna. Asikasuhin mo muna yung mga problema. Most especially, may nire-report siya na merong 11 billion pesos na halaga ng gamot at equipment ang nag-expire at hindi napakinabangan, binili yan ng Department of Health. May statement dito si Senator Joel Villanueva. Pakinggan natin yung bahagi ng kanyang pahayag. For instance, we have gathered reports that the Secretary of Health has been out of the country 19 times mula po nung ma-appoint siya in 2023. So, if we talk about statistics, just like in basketball, that's 1 travel every 2 months. And the numbers speak for themselves. Moreover, ang ating pong opisina ay tumututok po sa mga issues involving the Department of Health. Napakahalaga po kasi nitong departamento na ito. In fact, we have filed 3 Senate resolutions in the last 2 months to shed light on these matters and demand accountability. We will continue to examine itong mga bagay na ito, particularly po yung proposed Senate Resolution number 1326 natin na nais nating makita, maimbestigahan ng gusto at malaman kung ano ba nangyari doon sa 11.18 billion worth of wasted or expired drugs and other medical supplies procured by the Department of Health. Daming bayan. Siguro maganda later on magkakaroon tayo ng pagkakataon. Tanungin mo natin mismo si Secretary. Para sumagot. Para for the sake of balance reporting, sana masagot ni Secretary Ted itong prinisintang datos ni Senator Villanueva. May resolution na kasi yun May Senate resolution niya for investigation. Yung may 11 billion na binabanggit. Sakto, ipapatawag siya niyan. Kasi medyo masaklap yung ganun na klase ng yung mayroon kang sinasabing 11 billion na wasted, di ba? Yes, sobrang laki nun. Tapos ang daming mga punta ka sa government hospitals dito lang sa Metro Manila. Kaya nung binabanggit lagi ni Mayor Deo, pila-pila ang mga kababayan natin na nangangailangan ng serbisyo medikal. Yes, tapos sasabihin mo may ganun na, di ba ganun, hindi ang hirap ibalanse na merong na report na sinayang o nag-expire na gamot,
Samantalang doon sa isang ospital o napakaraming mga ospital, kulang na kulang sa gamot. So paano natin pagbanggain yung mga ganong klase ng mga nangyayari? Yung datos na yun, sobrang laki nun na Lakay Raymond. Tapos yung isang ordinaryong Pilipino na wala halos pambili ng gamot, kapag ka nasa pampublikong ospital, kailangan niya pang lumabas at bumili ng gamot sa labas dahil walang gamot na maibigay yung ospital. At saka yung number one laging target, mga politiko, hinihingan ng tulong. Yes, oo. Na para lang magkaroon siya o masuportahan yung kanilang pangangailangan medical. Sa Tapos, gamutan. Mabalitaan mo nga na may ganun na nangyayari dyan sa Department of Health. In the meantime, Flash Report. Flash Report! Ingat-ingat ho sa ating mga kababayan dahil kahit medyo makulimlim ang panahon, mainit pa rin, umaalinsangan pa rin at may mga sunog na nangyayari. Ito ay sa Barangay North Signal sa Taguig City. May nangyaring sunog, isa ang patay, 2 ang sugatan. Naku po. Si Giselle Ricafort sa detalye ng balitang yan. Giselle. Lakay, isa ang patay habang 2 ang sugatan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Camagong Street, Barangay North Signal sa Taguig City na nagsimula kaninang pasado 7 a.m. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isang 32 anyos at 50 anyos na babae yung pawang nasugatan habang wala pang pagkakakilala doon sa namatay. Yung mga nasugatan, nagtamo daw yan ng sunog at ibang bahagi ng kanilang katawan. Itinaas pa sa unang alarma yung sunog kaninang alas 7:33 ng umaga bago na kontrol ng kaninang alas 7:53 ng mga pamatay sunog at tuluyang naapula kaninang alas 8 na ng umaga. Antabayanan Lakay yung karagdagang mga detalye sa ating pagbabalita. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Giselle Ricafort at yan na ho ang kailangan nating pag-ingatan sa ngayon dahil nga dito sa Ako po, yun yung mahirap ko minsan dyan sa sunog. Tingnan mo, umabot lang ng first alarm pero may namatay at may nasugatan. Nako, kawawa naman. Ano ho? At ay kailangan most especially doon sa mga hindi lang naman doon sa mga nakatira sa medyo highly populated area, pero lahat lahat talaga kailangan mag-ingat ho tayo dito sa mga ganyang klase ng mga pangyayari dahil sa panahon na ito huwag iasa sa iba ang inyong kaligtasan pagdating sa sunog. Lalong-lalo na kung ito, tapos na ang klase, nakabakasyon yung mga bata, lahat ng mga electronic gadget, naka-on. Maghapon. Hindi lang maghapon. Maghapon magdamag. Buong araw. 24/7 ang mga electronic gadget na gumagana kasi yung iba matutulog, yung iba papalit. Ingat-ingat to sa ating mga kababayan dahil nga dyan sa problema sa sunog. Daming bayan. By the way, nakabalik na ho sa bansa si Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang pagdalo sa ASEAN Summit, 46th ASEAN Summit na doon sa Kuala Lumpur, Malaysia na kanilang dinaluhan. Nakauwi na. Kanina madaling araw, di ba? Kaninang madaling araw yun na Lakay Raymond na nakauwi. Pero sa panayam pala sa kanya ng media, parang medyo ang Pangulo, Lakay Raymond, nung tinanong tungkol sa impeachment. Sabi niya, ayaw nga niya ayaw nga yung impeachment, sabi niya. Sabi niya, medyo annoyed, sabi nating irita. Sabi niya, ilang beses na bang dapat sagutin daw yung at ipaliwanag yung tungkol sa impeachment na ayaw niya nga ng impeachment. Ganon? Talaga ba? Meron ba siyang audio dyan? Eto, parinig natin. Baka meron. You don't put conditions to reconcile. When if you're sincere, you want to reconcile. Ito yata yung magbabati sila o reconciliation. Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema.
Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Tapos na. That's not reconciliation. Yung isa, wala ba yung isa? Hindi, reconciliation. Reconciliation yun Iba yun yung alok niya sa mga Duterte. Iba yun. Baka meron tayo dyan. Meron tayo dyan, RHTV, meron to iba, reconciliation pala. So wala ba tayong cut dyan? Yung tungkol sa impeachment. Kasi yun yung sinagot niya rin yung tungkol sa impeachment, sayang. Baka mamaya, wala daw, wala. Okay. Habang ang Pangulo ay nagpunta sa 46th ASEAN Summit doon sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Vice President Sara Duterte kasama yung kanyang best friend na si Senador Amy Marcos naman ay nagpunta sa Qatar. At humarap sila sa Filipino community doon. Yan naman. Natin kung anong ang naging humarap siya sa Filipino community, ano man naman ang naging mensahe niya doon kay Raymond? Ayun ang ating aalamin kung 2028 tayo 2028 tayo Mayroon na palang ganon? Kaya kami dalawa ayun. Magkaibigan sila kay Raymond. Hindi kasi minsan ay nako. Ang aga naman. Yung mga OFW, syempre, iba na, maagap. Daig ng maagap, ang masipag. It's the usual. Sabi nga nila kung sino yung the early bird. Catch the worm. Catches the worm. Ayan. Minsan may ganun pala, hindi ko alam yun syempre. Maagap. But anyway, siyempre, gusto niya naman nilang humarap doon siguro or may invitation. Hindi naman maganda rin yun para kahit paano, malay mo. Akala ko konfirmasyon na yun 2028 is 3 years away. Yes. Marami pang mangyari. Marami pang mangyari yan in between. Actually, kahit maaga pang sinasabi natin maaga pa, ang bilis kasi ng panahon Tsaka ang Pilipinas, hanap buhay ang politika. Kaya walang maaga. Walang maaga-aga. Wala, hindi uso yan. Hindi yan sa Pilipinas. Politics is business. Kaya walang maaga, walang late dyan. Parang nakakalungkot naman yun. Ay wala, ganun talaga buhay natin. Kasi gaya niyan, tignan mo, after ng election, impeachment ang pag-uusapan. After na matapos yung impeachment, whether ma-acquit or ma-convict, ano mangyayari na? Wala, election na. Election na. Actually, may election sa December. O barangay. Though yan ay lokal, pero malaki din ang damage dyan. Mas yun na kay Raymond. Mas personal yan. Yun talaga bakbakan yung mga magkakapit-bahay. Yung mga marites na magkakaibigan. Kanya-kanyang grupo yan. Ang oras natin, 9:20 na ng umaga. Daming bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Ito sa palatuntunang Daming bayan. 9:27 ng umaga at doon sa pagkamatay ng ating isa sa mga kilala sa larangan larangan ng musika, si Freddy Aguilar, ay marami ang nagpaparating ng kanilang mensahe. At isa na dito ay si Senator Lito Lapid na mula din sa industriya, sa showbiz industry. Sabi niya, lubos po akong nakikiramay sa pamilya ni Freddy Aguilar. Hindi matatawaran ang kanyang ambag sa sining at musikang Pilipino. Iyon ang naging statement ni Senator Lito Lapid sa pagyao ni Freddy Aguilar. At our condolences at pakikiramay po sa pamilya, of course. Sa Senate kasi ay nandyan yung ibang magaling sa industriya. Yan sila. Senator Jingo Estrada. Yes, Andiyan pa rin naman si Senator Bong Revilla hanggang sa buwan ng Hunyo. And sila Senator Robin Padilla. Senator Robin Padilla. Ayan, miyembro din diyan, kasama din diyan sa
sa industriya. Kaya malaking tulong sa kanila para itong o yung tumutulong sa kanilang mga kasamahan sa industry at nagsusulong din ng mga panukalang batas para maproteksyonan. Ito, isa sa mga kinikilala. At tinitingnan ko ngayong mga record, no, sunod-sunod, yung mga kilala, itong 2025. I think mga 5 or 6 na. Nora Honor, Haji Alejandro, si Ricky Davao, si Ka Freddy Aguilar. Di ko maalala yung isa pa, basta may isa pa, alam ko may isa pa na. Yung ating reporter, si partner Jun Di Makutak, ay may tribute dyan kay Ka Freddy dahil magkalabing pag napunta ng Mindanao yan, sinasama yan eh. Di ba yung bago kumanta yung main may concert, main performer. May front act pa yan. May front act. May mga, kumbaga, pang ano muna. Mga, hindi ko alam tawag nila doon. Front act. Yan, ibig sabihin ikaw yung main artist, merong mga mauuna mo na sa iyong kakanta. Si Jun Di Makutak. Aba naman, hindi ko narinig pa yan eh. May tinatago pala ang RH19. Ay, nako. Mapasample nga yan. Sa Christmas party. Sa anniversary, nandito sa anniversary, pakantahin mo nga yan. Si Jun Di Makutak. In the meantime, miyembro ng House Prosecution Team, hindi daw nabahala sa resulta ng Pulse Asia Survey na more than 50% yung nagsasabing tutol sa impeachment laban kay BP Sara. Ayan, ang report mula kay Milky Rigunan, RH12. Milky, magandang umaga. Magandang umaga la kay Raymond at Sister L. Ibipresenta ng House Prosecution Team ang mga matitibay na ebidensya at patutunayan ang mga kasong isinampa kay Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Sagot ito ni Juan Ryder, Party List Representative Rog Gutierrez, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team sa resulta ng survey ng Pulse Asia na mas marami o namang mga Pilipino ang tutol sa impeachment. Sa pulso ng Bayan Survey ng Pulse Asia na isinagawa mula May 6 hanggang May 9 at nilahukan ng 1,200 respondents, 50% ang tumutol sa paghain ng impeachment complaint, 28% ang pumabor at 21% ang hindi tiyak. Ang kay Gutierrez, take it with a grain of salt o wag basta paniwalaan ang mga survey, patunay na sa nakalipas na midterm elections, iba naman ang resulta kumpara sa lumabas sa mga survey. Aminado si Gutierrez na kapag prinisenta na ang mga ebidensya, magbabago na ang pananaw ng ilang mga Pilipino sa impeachment laban sa Vice-Presidente. Sa Lunes, ipipresenta na ng House Prosecution Team ang Articles of Impeachment sa Senado na magsisilbing impeachment court. Kailangan ng 2/3 vote ng mga senador para mapatalsik si VP Sara sa kanyang pwesto. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Yes, Lakay Raymond. Yung di ba yung merong ipinakilala si Deputy Speaker Ryan Pakpakoy na ano yan? Parang meron na kayong yung parang spokesperson for the House. Si Attorney Abante ba ang ginagamit? Yung last name niya Abante ba ang ginagamit? Abante, oo. Attorney Princess Abante. Anak ito ni Congressman Benny Abante ng Maynila. So, ito bang yung spokesperson ng House ng Kamara tungkol sa mga issue ng disinformation. Ang sabi, baka daw hanggang sa 20th Congress. So meron ba siyang active participation dito sa parating na impeachment proceedings? Hindi nabanggit Raymond at Sister L. Ang sabi niya lamang may mga issue ng disinformation at kung may mga kumbaga ay banat sa Kamara at sa mga miyembro ng Kongreso ay agad daw lilinawin kasi ang gusto nga nila ay hindi naman daw maging palaban kundi ipaliwanag kung ano mga stand ng Kamara, yung mga issue sa mga tanong lalo na sa mga hearing. Pero hindi niya sinabi na siya ay makikiisa sa magiging tagapagsalita ng House Prosecution Team. Pero doon sa House Prosecution Team, wala pa silang assigned na in charge pagdating sa information?
wala pa kaming nababalitaan pero mag-a-assign sila ng talagang spokesman para sa House Prosecution Team. Kasi pagsalang na ito, Raymond, sa impeachment trial ay bihira nang makausap ang ito, di ba? Busy na sila. Yung team mismo. Tulad ng mga nakalipas na impeachment trial, di ba, meron silang tagapagsalita lang na kapag may break yung impeachment trial, ang yung House Prosecution spokesperson ang nagsasalita. Yun, during the time of Corona impeachment. Corona impeachment, yung kwan, sila Congressman Miro Kimbo, sino pa ba yung mga... Si Kong Erin Tanyada. Yun yung mga nagsasalita noon for and behalf of the prosecution team. Ang isa sa mga mukhang naririnig-rinig namin, kinukonsidera na magiging tagapagsalita ng House Prosecution Team. Of course, nabanggit mo, kasi nanalo siya bilang kinatawan ng Marikina, si Congressman Miro Kimbo, at si Congressman Robert Ace Barbers na matatapos sa ang termino ngayon 19 Congress. Ganon? Last term na pala si Kong Ace? Last term na si Kong Ace. Pero baka daw kunin naman siya na tagapagsalita ng House Prosecution Team kasi alam naman niyang dahil umupo rin siya sa mga hearing ng Quadcom at ng Good Government Committee. Yan. Sigurado ako kung ilalagay dyan si Kong Miro ay may malaki may tutulong niya personally kasi kasama namin yan sa prosecution team nung araw nung araw na isa sa mga tagapagsalita, di ba, sa prosecution team. So baka bumalik sa uli. So naguhulaan na nga kami dito sa Kamara kung sino magiging spokesperson sabi baka kinukonsidera sila Congressman Miro Kimbo at Congressman Robert Ace Barbers at iba pa. All right. So ready na sila sa Monday? Ready na, kaya i-cover mo na lang sa Monday. Maraming salamat. Anong oras ba ipipresenta yung articles of impeachment sa pagsisimula ng sesyon? Ang oras daw, anong schedule nila is 4 p.m. 4 p.m. Sa session mismo. Sa session mismo. Na pag-open ng session, sila na yung kikilalanin doon to present yung articles of impeachment para kumbaga yun yung magbibigay hudyat for the next day, June 3, na i-convene as an impeachment court yung Senado. So abangan namin ang report mo, Lakay, abang namin Sister L. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, RH12 Mil Kirigunan mula sa House of Representatives. Magandang umaga, of course, sa mga opisyal ng Kamara led by the House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Idol Ryan Pakpako, magandang umaga dyan sa Senado. At speaking of impeachment, ay mamaya hong alas 10 ng umaga, meron hong scheduled meeting ang pakipag-meeting ang Senate media sa panig naman ng Senado. Kasi siyempre, ano yung mga paghahandaan? Monday na yan siyempre, inaabangan niya na Lakay Raymond ng maraming mga kababayan pupunta dyan natin. na miyembro ng media. Maglalagay sila ng mga broadcast equipment. Dapat pala. Meron din tayo doon. Para naman maganda yung pagre-report mo, Lakay Raymond. Mamayang 10 o'clock ang meeting. Si Deputy Secretary General Banyas ang haharap sa mga miyembro ng media kasama yung mga opisyal ng PRIB para ipaliwanag saan yung entrance, saan yung exit, saan pwedeng tumayo, saan pwedeng maglagay ng mga equipment, anong room ang prosecution team, anong room pwede mag-interview. Siyempre, di naman pwedeng pagala-gala ka lang doon. Kasi napakasikip ho ng Senado. Kaya kailangan yan, pag-uusapan. Dapat organized. Kasi yung mga katulad namin na naka-experience na kasi modesty aside, Miss Elaine, yung impeachment ni dating Chief Justice Coronas, nasimulan ko yun kasi nasa House kami nung final yung impeachment doon, na-approve, napadala sa Senate. So from the House, nagpunta kami dito to cover till the day of the conviction. So yun yung kasi compared kasi kay mas nauna yung kay dating Pangulong Erap. Pero midway naputol, di ba? Dahil nga doon sa second envelope na nagtayuan at nag-walk out
Di ba? Part ng history po ulit yun, ha? Yeah, of course. Yan. So, hindi yun nakumpleto. So sumunod, kay Corona Chief Justice Corona na buo. Yun yung tuloy-tuloy. From the start ng filing till na dumating sa araw ng conviction. Daming bayan. Dalawang lalaki daw na nagtago sa manhole. Ba't ka naman magtago sa manhole? Nagtago sa manhole. Ay, alam mo ba, Kay Raymond, speaking of manhole, merong viral na picture dyan sa may area ng Makati. Nakita mo ba yun? Yung babae na lumabas mula dun sa drainage. Manhole. Drainage naman. Drainage. Oo. Nagulat yung mga tao, biglang may... Baka naman yung exit ng kanilang Anyway, wala na, isa-segue ko lang kasi to manhole. Yung dyan sa Makati kahapon, drainage babae, nagulat yung mga motorista at pulis. Bakit naman dito bakit yan? may sirenang lumalabas? Baka dito naman sa yan. Dito. Hindi Makati dyan. Talaga. Oo. Dalawang lalaking nagtago sa manhole, arestado sa pagnanakaw na mahigit na 110,000 halaga ng telephone wires sa Quezon City. Bal Gonzales sa detalye ng balitang yan. Bal! Raymond at Sister El, matapos ang ilang oras na paghihintay, abay lumabas at inaresto ang dalawang lalaki na nagtatago sa isang manhole sa Visayas Avenue, Quezon City. Ang naaresto ng mga otoridad ay ang dalawang lalaking umamin sa pagnanakaw ng mahigit 110,000 halaga ng telephone wires. Sa report ng Quezon City Police District, na arestong dalawang suspect kasunod ng report ng mga security guard ng isang pizza restaurant sa lugar na mayroong isang bukas na manhole na may mga nakatagong lalaki. Hinihingal pa ng lumabas ang dalawa na kinilalang sina alias Jerome, 31 anyos at alias Chris J, 33 anyos. Nakumpiska sa mga ito ang iba't ibang mga kable na nagkakahalaga ng mahigit 117,000 piso. Naharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10515 o ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. 9:40 ng umaga. Ang oras na yan ay... RH 9:47 ng umaga. Daming bayan. May magbe-birthday. Aba, babatiin ko lang tong nakikinig to palagi sa atin. Actually, sabi nila kay Mayor Deo Macalma, pag nag-golf daw to, may dala tong radyo. Nakalagay sa bulsa niya. Talaga? Tapos nakikinig sa DZRH. Habang naglalakad sa malawak na golf course. Talaga? Itago natin sa pangalang niyang Mr. Michael Guy. Ayan. Ninong MG, happy birthday Birthday niya ngayon. Ay, birthday niya, hindi ko alam yung exact date, pero itong buwan na ito, birthday niya yan. Birth month. Birth month niya yan. Yes, kaya naman happy birthday po at more blessings. Ayan. Mabuhay ka. Yan na isa sa mga generous na taong kilala natin. Happy birthday ho sa inyo, sir. At sana ay pagpalain pa kayo. Yes. Marami yang natutulungan ng MG. Pero nakikinig pala sa atin ang mabuhok to si Victor De Leon Lima. Si Kuyang Vic. Nanonood at nakikinig sa atin. At sabi niya, binanggit kasi natin kanina kay Raymond, di ba, yung mga kilalang personalidad na pumanaw ngayong taon. Sabi niya, kinalimutan mo, aside kay Nora Honor, si Pilita Corrales. Pilita, tama. So, hindi natin nabanggit yung kanyang pangalan. Ito yung mga haligi ng industriya ng pelikula. Ito mga legendary talaga sunod-sunod ho sila. Bagay, ang kagandahan lang doon ay yung karamihan ay yung edad talagang kumbaga hindi ito yung nasa twilight talaga. Na hindi naman natin sinasabi na kumot may edad na pwede nang mawala. Pero ibig sabihin, na-enjoy nila. Hindi yung sobrang bata pa talaga. Ayun, unlike iba yung sa Korea. Yes, sa kanila marami. Marami talaga. 30 years old. Yung iba nga doon 20 plus lang. Yung karamihan is self-inflicted pa. Yes, kasi parang mataas din ang kaso sa kanila ng mental health issues.
Kaya ganun. So dito kaya lang sana yung susunod na sa industry umabot din ng ganun. Oo, yes. Kasi kita mo nagsimula sila sa anong edad tapos hanggat sa pagtanda nila pag may role sila sa isang talagang pelikula or television show ay talagang inaabangan. Sila yung mga artistang hindi nalalaos. Yun. Diba? Yung walang kalaos-laos. Parang si yun ang binabanggit namin lagi doon kasi kasama namin sa shooting community si namayapang Eddie Garcia. Naman si Manoy. At his age talagang lahat hindi yun nalaos. Hindi hanggang sa siya ay actually na-aksidente kasi siya kung hindi pa nga na-aksidente yun. Naku po. Astig ang Manoy Eddie. Happy birthday din kay Van Evangelista Jimenez. Daming bumabati sa iyo, Vans. Of course, kay Salvador Toto Rojas. Si Royces Nugget Peak na naka-base na ngayon doon sa Las Vegas, Nevada. At lahat, si Cap, ulitin ko, si aming chairman, si Kapitan mukhang Jeffrey nakakadalawang bati ka na, mukhang marami-rami ang handaan dyan. Hindi pa kasi nag-iimbita. Ay, wala. Hanggat wala ang natitikman, hindi kita titigilan ng pagbati, ganon. Hindi, pero yun naman ay bukas sa lahat. Basta kasi piyesta nga ng barangay, tapos birthday pa niya. Uso pa rin ba yung handaan sa inyo? Siyempre. Okay lang ba yun? Okay ba makikain doon kahit hindi ka taga roon? Pwede. Bakit ba? Kasi kapag ako kasi sa probinsya nasanay ako, dadaan lang pag fiesta kahit di kilala, pinapakain Oo naman. Buhay pa rin pala hanggang ngayon yung ganun. Sa probinsya, marami pang ganun. Dito kasi sa Maynila, walang ganun eh. Ay, iba doon. Pag hindi ka inimbitahan, bawal. Huwag kang maglalakas-lakas loob. Baka mabugbog ka. Baka sino tong trespassing na to? Gate crasher. Gate crasher pala. Sa lahat ho ng may mga pagdiriwang ngayon dahil ito, bago matapos ang May, ito, di ba yung Flores de Mayo. Yes. Yung mga Santa Cruzan. Santa Cruzan. At saka kaya nga napabanggit ko dahil ngayon yung fiesta, yung uso kasi sa Cavite yung karakol. Alam mo yung karakol? Yung kahit kami ginagawa na sumasama na rin ako sa kanila, yung dala yung imahe ni sino yung patron saint doon sa baryo. Yes. Halimbawa sa amin kasi Our Lady of the Miraculous Medal, yun ang dala-dala namin. Sinasayaw yun. So kailangan matuto kayong sayaw talaga as in. Kailangan sumayaw ka. Yun. So ikaw ay natuto na rin mag-ganon? Talaga maraming sumasayaw. At habang may mga sumasayaw, may nagbibigay ng pagkain. Wow. Yun. Sa amin kasi prosesyon Iba lang yung prosesyon. Pero ito sa kanila. At ito saka, sayaw. Likas sa parang halos lahat yan ng lugar. Sa Cavite mo lang mo nakikita yan. At nung si Cardinal Tagle ay siya yung bishop ng Diocese of Imus. Sumasama yan. Kasi nag-ano nga pala siya dyan sa Cavite. Talaga sumasama pala siya. Sa ganong mga yung pag may fiesta. Yan. In the meantime, puntahan muna natin yung balitang negosyo natin dahil veteran pilot. May bagong chief ang AirAsia, kay Raymond. Ang tanong, pag bago ba ang chief, magbabawas ba ng pasahe? Hindi. At saka mapapalitan ba yung spokesperson nila? Ay! Di ba? Oo nga, no? Kasi bagong management to sila pa rin. Malaman natin. Steve Dailisan pa rin ba? Ang spokesperson. Malalaman natin dahil sino itong veteran pilot na itinalagang bagong chief ng AirAsia Philippines. Ang balita negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia? Malugod na tinanggap ng AirAsia Philippines itong Lunes ang bagong presidente at general manager na si Captain Suresh Banga. Dala-dala ni Captain Suresh ang halos 3 dekada ng experience, malawak na kaalaman sa operations at magandang track record ng pamumuno sa AirAsia. Nagsilbi itong Group Director of Flight Operations kamakailan lang sa AirAsia Aviation Group Limited
at humawak rin ang mahalagang posisyon sa AirAsia ex-Berhad, kabilang ang Chief Pilot at Director of Flight Operations. Pinalitan ni Captain Suresh si Ricardo Ricky Isla na nagretiro matapos ang 6 na taon ng pamumuno, ngunit patuloy itong magsisilbi bilang Chief Advisor to the General Manager habang nagtatransition pa ng leadership. Sinabi naman ni Captain Suresh na nananatiling nakapokus ang AirAsia sa pagtugon sa external challenges, kabilang ang global supply chain delays na nakakaapekto sa aircraft maintenance, pagtaas ng presyo ng gasolina, mas mataas na signal sa airport, at environmental factors na maaaring magkaroon ng impact sa operations. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 55 pesos and 56 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Salamat, Sofia. Bata pa, no? Bagets. Bata. Batang-bata yung bago nilang chief. CEO nila, mahusay. Ay, ganyan. Siyempre, hindi ka naman ilalagay sa position na ganyan. Kung hindi maganda ang record mo. Pero siyempre, once you are appointed to that position, ay expected naman yung return ay talaga mas sigit. In fairness, hindi naman sa sa ibang airline, pero ang AirAsia kasi, ako personally, maganda yung aking experience sa AirAsia. In time of timeliness. Yes, oo. Hindi gaya ni Ma'am Malu kahapon na nagreklamo na yung... Napa-comment nga ako doon, Lakay Raymond. 7 o'clock ang schedule ng flight. Naging 8:30 yata. 8:48 sila lumipad. Oh. So, kayo, Ma'am Malu naman talaga. Hindi lang to sanay na di-delay. Wala pang 2 oras, nagre-reklamo ka na. Ha? Gano'n, masanay ka na. Konti taste lang daw. Tita Malu na to eh. Para bago ka naman ng bago eh. Sinabi ko na sa'yo, wag kang magbubuk doon eh. Mapilit ka. hindi naman daw kasi siya ang nag-book. Hindi siya nag-book. Pero, totoo naman dyan na kay Raymond, yung binabanggit mo, ako rin, personal experience ko, though itong experience ko sa AirAsia ay tawag dito lang, local lang sa yung travel, hindi naman international. Pero 2 beses ko na experience sa kanila, umalis kami ng ahead of time kasi kumpleto na yung pasahero at na-clear naman na yung eroplano na lumipad. So maganda. Ahead of time. Sana ganun. Sa akin naman Thailand one time. Maganda yung experience eh. So, yung feedback mechanism nila, lugutin sana ay kaya hindi yun naisasantabi na marami din na rin tumatangkilik sa AirAsia. Siyempre, nandyan pa rin yung original, which is the Philippine Airlines. Yung ating flag carrier. Tsaka yung Cebu Pacific. At maliban dyan, in terms of regional operations kasi, dumadami na rin yung mga mas maliliit na, di ba? Kasi para bang sa isang bansa, meron kang main na airline. Ang ginagawa nila, nagki-create ng medyo mas maliit. Yung parang budget air nila. Ito yung mga usually domestic. Domestic and shorter route. Yes, tsaka maliliit lang mga propeller plane ang gamit. Nakasakay na ako sa propeller eh. Pero nawawala na yan. Mawawala na ba? Mainit lang yung propeller na nasakyan ko. Mawawala na yan. Puro turboprop na lahat. Yung mga bago na. At siguro, sabi nila, siyempre na, patuloy yung pagbabago ng panahon. Maayos. Yung mas gusto naman nila, kahit pa paano, yung magandang klase na gawang mga aeroplano. So, yan. So, congratulations sa mga taga AirAsia Philippines. At syempre, sa mga taga-PAL din at saka taga Cebu Pacific. Baka sabihin, masyado tayong bias dito. Hindi naman. Kaya shoutout na rin po sa PAL, of course, at Cebu Pacific. Yes. Kaya, At yan na ho ang kabuuan ng ating balitaan. Kita mo nga naman, Wednesday. Inulit ko, it's National Flag Day today. Ay, habol natin. Total, may 2 minuto pa tayo. Sabi ni Florante Rosales, ang anak ng Supremo, lito-lito, lapid-lapid. Magagalang daw ang flight attendant sa AirAsia. Domestic flights lang nasakyan ko last campaign. Hehe. Regards kay Steve Daylisan. Senator Tolentino, sinabi din niya na diyan lagi daw siya sa AirAsia sumasakay. Alright.
Yan ho kabuhan ng ating balitaan. Sa ngalan ho ni Mayor Dayo Macalma na may mga inaasikaso pa rin ho. Itong alkalde ng Star City. Ako ho si Raymond Dadpan. Kagawad ng Star City pala. At ito naman po si Sister Elle. Thank you so much kay Raymond. Stay safe everyone. God bless po. 1 minuto na lang ho. Mag-alas 10 na ng umaga. Daming bayan. Sa 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino. Sa pagdiriwang ng 85